This is Bali, kilala dahil sa kanilang lush green rice terraces, great wave surfing spots, breathtaking landscapes, at mayamang kultura at tradisyon. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Bali ay bahagi lamang ng napakalaking bansa ng Indonesia. Gayunpaman, di maipagkakaila na isa ito sa pinakadinadayong isla sa mundo. And this is me. And the thumbnail suggests that I'm going to Bali kasama ng squad ko at mga bagong kaibigan for 11 glorious days. Alam kong iniisip nyo. So, magkano nga talaga ginastos mo? Pero ilang buwan na rin namin tong pinagplanuhan at pinag-ipunan. And besides, sadyang mura lang sa Bali. So, magkano nga ginastos mo? Oh, James, curious ko, pila di ay? Sige na ba? Pila, Joy? Basta. Mura lang sa Bali. So prior to the actual travel, we made sure na we booked our accommodations ahead. Booked our round-trip tickets, kumontak ng driver, travel and tours, since not every one of us can drive, nag-avail ng insurance, pinrepair ang mga travel documents including passport at marami pang iba. At syempre, nag-impake. We also filled out some online forms at sinave ang mga QR codes right after, sakaling hingin such as e-travel, Bali Health Pass, at customs declarations. Despite being prepared, isang bagay ang di namin inaasahan. Nakita na? Yes, pagdating sa Bali, one of our luggage went missing. Oh no! Simula pa lang, may aberya na. So tuluyan na kayang masisira ang trip na to? Nagsimula ang journey ko from Mactan, Cebu International Airport. Agad akong nagbayad ng travel tax na 1,620 pesos at nag-drop ng bag since nakapag-online check-in na rin ako a day prior. At di nagtagal, lumipad papuntang Manila for a short layover. Pagdating ng NAIA, agad kong hinanap ang iba ko pang kasama na nanggaling pa ng Basilan at Bohol. Hello, friend! Saan ka galing, friend? Nadatnan ko silang nagbabayad na rin ng travel tax at nag-check-in na rin ng mga bagahe. At saka kami tumungo sa immigration. First question. Sinong kasama mo? Tapos, yung kasama ko, ang na-mention ko pa talaga, yung hindi ko masyadong kilala. So, natagalan pa kami. Pero, pag may enough, ka lang. May TA ka lang. Kung government employee, goods lang siya. Pero, tatanungin ka talaga kung saan mo siya nakilala, anong trabaho niya. May picture ba kayo? Siyempre, wala. Siyempre, wala. So, something like that. Tanong lang sa akin is, government employee ka, sir? Sabi yes po. Tapos, yung next, hiningi na yung travel authority. Tapos, yun na, staff. Wow! Yun lang, wala na. Paano yung staff mo lang? Paano yung staff? Ano kayo? Punta ko sa I.O., nag-greet lang ako. Sabi ko, good afternoon po. Tapos, wala siyang response. Kinuha niya lang yung ano ko. Like, binigay ko lang pag sabi ko, good afternoon. Tapos, kinuha niya lang yung
passport at saka yung boarding pass. Tapos, parang niscan niya lang. Masama yung niscan siya. Di ko alam kung alin doon ang giscan niya. Tapos, nakita niya kasi may dala-dala akong folder. Sabi niya, ang documents mo. Tapos, binigay ko lang ang folder. So, wala na siyang tanong. Tapos, open niya naman ganun. So, nagintay na lang ako, wala na. Tapos, nung parang nagtatak lang siya agad, sabi niya pa, kailan ang balik niyo, ma'am? Tapos, sabi ko lang, May 13. Tapos, okay na. So, nalisuran kay ko sa tanan kay di pangutan ako about kay para kung kinsa siya. So, may gani, nakahinumdum ko kung unsa iyang background. Di pangutan ako kung unsa iyang work, asa mi nagkaila, asa siya nag-work. So, nindot juga yung dapat kabaw mo sa bisan gamay lang nga background sa inyong kauban. Kaya nakaugig ka siya tabang. Yung documents na hiningi sa akin is yung content calendar yung sa akin, tapos accommodation, booking. Yun lang. At dahil wala ring tinanong sa akin ni isa ang IO, wala na akong ma-share. Ang importante ay lahat kami sumakses. Video to. Video pala yun. Oo. Kaya tuloy ang aming biyahe. Through gate 110. If you were not part of boarding. Now it's time to book our eSIM through Klook. Di nagtagal, nag-board sa plane. Nako, di na makontain ang excitement namin. At dahil antok na rin sa sobrang late na biyahe, excited na rin akong matulog ng mahimbing. There's no time difference between Manila and Pacific. The Cebu Pacific and Thursday crew and fly with us. Look forward to serving in all future flights. Take it easy. Matapos ang halos 4 na oras ay sa wakas nakarating rin kami sa Bali, Indonesia. Agad naman naming inatupag ang pag-activate ng aming eSIM. At dumaan sa immigration. Naging mabilis ang aming immigration sa Bali kaya dumiretso naman kami para kunin ang aming mga bagahe. Nang biglang, Nakita na? Wala pa rin. halos 1 oras na kaming naghihintay pero ang luggage ni Farhana ay wala pa rin. Kaya't humingi kami ng tulong sa mga staff at binigay ang baggage document number upang kanilang matrace. Bagamat nag-aalala, nagpatuloy kami at nag-withdraw ng pera gamit ang aming GCash Visa card. So, the 2.5M is 8,439. Okay, so... Million na. 2.5. Oh, 5. Wow, 5M. Wow, mayabang. So, it's a total of 12.5 million. Yeah, we're pioneers. Even our luggage is nowhere to be found. Wow. At pagkatapos, ay agad na tumungo sa Klook Lounge para masundo ng aming driver from Klook. Hi, sir. Klook. Klook. Okay. You ready, sir? Believe it or not, pero nabook ko ang van na to prior to our flight and was good for 5 of us na nakuha namin sa halagang 1,370 pesos. Sa makatuwid, divided by 5 is 300, mag-move on lang tayo sa accommodation, ano? So, what's up mga lakwatcheros? We are finally here in Bali, Indonesia! It's actually, guys, it's already 3
Very exact talaga. 3 a.m. Oh my God, it's 3 a.m. And ngayon lang kami nakapag-set sa aming room because nagkaroon ng system error yung binook ni Chasing James sa Agoda, right? Hindi siya nagpasok sa system nila. So, we booked originally for a family deluxe. So, ang nangyari, hindi siya pumasok sa system nila. And parang it's a blessing in disguise na nagka-error because we were given a room that is still a deluxe room. Pero, mas mahal to siya, guys. And look at this room. Facing kami dito sa swimming pool. And then, pag pasok mo dito, meron kang ito, this is all yours. Meron siyang ref, tapos may stove. Pwede kang magluto. And then, this is glass here. Very aesthetic. Let's close it. There are actually 2 rooms here. This is the first room. The first room is here. And then, like, ang laki ng ano niya. Ang laki ng bed. Actually, kasya to, 3 dito si Video at si James at si Marlon. But, nag-add pa dito ng isang bed. Then, meron silang cabinet or closet dyan. Dito tayo sa kabila. Okay, next room. Dito kami ni Farfar. Ang laki talaga. Tapos, look! Ganon din. Meron din dito. Cabinet din siya. Tapos, ang laki. Diba? Ng kanilang CR. Ang ganda. Malaki talaga ang bathroom. Huh? Dito ang isa, ang kabila. Dito ka, i-room tour kita. Andito, ika-second pa. Andito si si Marlon. So, we will be staying here for 3 days. And ito yung magiging home namin. This is Pandawa Beach Homestay. In Uluwatu, Bali, Indonesia. Ngitik sumakses, step by step. Kinabukasan, maaga kaming gumising for our free breakfast and to get ready sa aming unang destination. Set myself aside, lead the way on this drive. If you don't know the way, we can start. Salamat pagi. Salamat pagi. This night will be okay. Waking up to another day. Ganun pala yun ang by far. Perfect. Habang nag-aalmusal, una naming nakilala ang aming magiging guide/driver sa loob ng 5 araw. Good morning, guys. Hi. This is yours? Yes. Yeah. Okay. Hi. Good morning. Putu. Yeah, your driver. Si Ate Putu ay isa lamang sa marami pang drivers na under sa John Bali Driver Tour Organizers na nahanap ko sa Facebook. Isang fast-growing tour operator sa Bali na trusted and tested ng mga kapwa nating kababayang Pinoy. Di nagtagal? What is your name? Marlon. Marlon. Kuya? James. James. I. Sorry? I. Just call me I. Far. Far. Dio. Dio. Dio or Gio? Dio. 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 Thank you. Deodorant. Terima kasih. Terima kasih, Pasim. Okay, for today, your destination to GWK. Yes. And then PH. And then Uluwatu Temple also. Yes. 3 destinations. Sa isang pambihirang pagkakataon na tiyempohan naman namin na nagsa-celebrate ang mga residente sa Bali ng kanilang Hari Raya Kuningan. Ang ika-10 araw at ang pagtatapos ng kanilang Galungan Festival. Pinaniniwalaan na ito ang araw kung saan ang mga ancestral spirits at mga Diyos ay pabalik sa langit.
kung kaya't samut-saring offerings at pendule poles ang makikita sa daan. Ilang minuto pa ay narating na namin ang GWK Cultural Park na nabook namin sa Klook. Pagpasok pa lang, kapansin-pansin na sa aming mga ngiti ang pagkamangha. It's absolutely a park you've never seen before. From the carved walls to the massive statues, it's definitely giving that Bali vibe we only see on pictures. Sa taas na 121 meters o halos 400 feet, tinuturing ang Garuda Vishnu Kencana ang 4th tallest statue in the world. At mapalad kaming makita ito ng personal. Matapos naming magpainit at magpalamig sa GWK, masaya kaming sinundo ng aming guide. Samantalang, tila may natanggap si Farhan ng magandang balita sa tulong ni Ate Puto. Because this is wrong the passenger, and then we need to pick up by alone to the airport. We will pick up now, now or maybe later After the edge. After the edge. Okay? Yeah. Maybe after Uluwatu. After Uluwatu. Tonight, tour. ilang hours ba yun siya, James, ang day niya? After tour? After tour? Yeah. Ilang hours? Siguro na lang dyan. After tour. Until midnight. Oh, yeah, that's fine. Perfect. Yeah. Yay! Thank you. Yay! Di nagtagal, narating din namin ang aming next destination. Ang sikat na The Edge na binuko on their official website. At habang naghihintay sa aming turn, tila nakatulog si auntie at si uncle. Yes, booking on the regular admission that you can stay here is 4 hours. For one person is 600, include 100 entry, then the 500 for food and beverage credit. So you should be paid here. If you spend more, you just pay directly to the restaurant. If you spend less, no refund. Sure. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakapasok rin kami. Yeah, but you still have access behind of this pool at the corner. That's the best spot to take a photo. Yes. Okay. Yeah. Also, the Awal Lagoon is the best spot to take a photo. Okay, for this moment, come here, please. You've been hiding in the shadows way too long. Always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up?
Go ahead and shine, darling, go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up, just shine. You shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you. Sa halagang 2,094 pesos per person, na-achieve namin ang The Edge experience for the clout. Para makapag-unwind. Char. Mahigit 1,700 pesos per person naman dito ay consumable for food and drinks. Kaya kahit mukhang kami lang ang patay gutom rito, di namin sinayang ang pagkakataon. Talagang sinulit at kumain kami. 2,000 din yun, no? Di nagtagal. So we're done here at 180 The Edge. Bago umalis, naisipan naming mag-take out ng food para kay Ate Puto. Thank you, Ate. Dumiretso ng Uluwatu Temple. Nagbayad ng 50,000 IDR for entrance. Naglakad na para bang dito scripted. Nainggit sa batang pinapasan. Nag-skip ng mahabang linya dahil nakapag-online booking na kami. Pinakita ang QR from Get Your Guide. Naging papel ang ticket. Nakita ang Uluwatu Temple. Nag-FB Live na naman si Sir Marlon. At sa huli, ay pumasok sa isang open stadium para sa Ketchup Dance. Dapit hapon na nang ito'y nagsimula at sadyang dinumog ang palabas. Maya-maya pa,
Pagkatapos ng ketchup dance ay dumretso kami ng airport para sa luggage ni Farah. Are you excited? To reunite with your luggage. In English ka parang. Ang tsura ng masaya at excited. Anxiety pa guys. Ako masaya. In denial man, halatang may anticipation sa mga mata ni Farah. Nang biglang, bumalik si Farah sa amin nang walang dalang bagahe. Di umano'y nagkaroon ng miscommunication at naihatid na ang luggage niya sa aming accommodation. Kinagabihan, Hey guys, at last, I have my Luggage! At dineliver lang pala dito. So perfect. Feeling Diba? main character. So meron ka ng susuoting damit. I'm so happy and proud. ang pangalawang araw namin sa Bali ay dedicated para sa sun, sea, and sand ng Uluwatu, kung saan kilala ito sa kanilang white sand beaches and breathtaking cliffs. Salamat, Pagi! Sinalubong naman kami ng ngiti ni Ate Putu, bitbit ang solusyon na magparasailing kami. Bring the extra clothes. We will be wet. Okay. Dahil mas malapit ito sa aming accommodation, ito ang una naming pinuntahan. Ang parasailing ay isa sa wishlist ni Sir Marlon, kaya baka sa kanyang mukha ang excitement. At sa halagang 800,000 IDR, literal na lumipad sa langit ang dalawa. It's actually my first time parasailing. And how much is it? It's 800,000 IDR. That's in? That's around 2,600 in pesos. It's a lot cheaper. Yes. Are you ready, sir? Medyo kinakabahan. Why are you kinakabahan? Is this your first time parasailing? Yes. Oh, Thank you. it's our first time and we're doing this in Bali. Ang OA. Ang OA lang. Di nagtagal, Yay! Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. So we're already here above the sky, above the sea. We're here above the sea. Your eyes are shining like the stars. Did it! Hello, Sir Lon. Kayo na kinakaman, Sir Marlon, tapos chill lang Until pala. you save me, until you set me free. No, mataas na kami! My eyes were closed. Woo! Pero hindi pa Now I see clear as day, and I just mataas na! wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. sa kanilang pagbalik, So, yeah, we're done already and we did it! Makakabitin. Gusto ko pa sa taas. Mga 1 hour sa taas. Ano siya, James? Relaxing siya sa taas. Pero, tas parang makalula lang kapag yung parang biglang iangat ka. paano nga yun, Miss Ai? Ay, parang di ko nakita, Miss Ai. Paano ulit? Matapos ang nakakahay na parasailing, kami muna ay kumain sa isang local warung. Ang warung ay katumbas ng karinderya sa Pilipinas na nagsiserve ng mga local food sa murang halaga.
at saka pumunta sa aming next beach location. So we're now here at... We are here now at Nyang Nyang Beach. So this is a public beach, donation-based lang, walang entrance fee. To really get there, kasi ano to siya cliff to siya, near the cliff or along the cliff. So you just have to walk for about 10 minutes. Dito daw pwedeng mag-surf ang mga tourists. Mga surf. So yeah, especially for mga beginners, pwede dito sila mag-surf. Medyo matarik ang descent sa beach na to dahil napapalibutan ito ng cliff. Di nagtagal. Oh my God! Grabe ang waves. Hala! Wow! Ang ganda! Ang ganda, guys! Pero may mga ilang steps pa kami pababa. Parang malayo-layo pa tayo. Wala pa kami sa gitna pala. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I was quietly protective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. Oh, Uluwatu, you are such a vibe. Sa 2 araw pa lang namin sa Bali, tila ba sold na kami. At ang pagpunta namin sa Balangan Beach ay marahil icing on top of the cake na lang. Marahil nga, di sapat ang nilaan naming 2 days for Uluwatu. Marami pang beaches na maaari naming explore. Tulad ng Melasti Beach na siyang huli naming stop for the day. Matao man, di ito naging rason para di ko ma-appreciate ang pristine water at ang dreamy cliff rito. I guess ganun talaga. Kapag ina-enjoy mo ang isang bagay, di mo na mamalaya ng oras. Hi mga lakwacheros! Narinig niyo ba ako? Maingay ang pa-music dito. We're here now at Melasti. Kaya ang mga ganitong bihirang pagkakataon ay dapat i-cherish. Namnamin ang bawat segundo. Di man naging maganda ang simula ng aming trip, di nangangahulugang magtutuloy-tuloy ito. Cause in the end, everything will be okay. And if it's not yet okay, then it's not yet the end. Yes, marami pa tayong pagsasamahan mga lakwacheros. At sa susunod na linggo, let's explore our favorite part of Bali, ang Nusa Penida. Hanggang sa muli! The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay.
understand. I know it hurts, it wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall